The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the 12, "As you go, make this proclamation: the kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, drive out demons. Without cause you have received, without cause you are to give. Do not take gold or silver or copper for your belt, no sack of the journey, or a second tunic, or sandals, or walking stick. The laborer deserves his keep. Whatever town or village you enter, look for a worthy person in it, and stay there until you leave. As you enter a home, wish it peace. If the house is worthy, let your peace come upon it. If not, let your peace return to you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa atin pong mga Pilipino, meron po tayong isa sa mga salitang walang equivalent sa Tagalog. Wikang Filipino ay yung salitang banyaga na cake. Cake, ito po yung hinahanda natin pag may birthday, pag may kasal, pag may special occasion, pero wala po siyang equivalent sa Tagalog, sa wikang Pilipino. Hindi po ba? Pag tinatawag lang natin yan, cake talaga, cake. At alam naman po natin yung cake sa panahon ngayon, medyo mas nagiging intricate na yung design. Kasi di ba ang cake, meron yan tinapay, tapos meron yung mga icing, merong design. Pero sa panahon natin ngayon, in recent years, mas lalo siya nagiging intricate. Hindi ko po alam kung napanood niyo yung isang palabas sa television. Yung ang title nito ay, "Is it cake?" Cake ba yan o hindi? Dahil nga po ito isang contest, yung cake po, nilalagay na nilang dekorasyon, binibihisa nila. Ito po ay pwedeng maging kahit anong bagay. Pwede maging mukhang prutas o mukhang instrumento o kahit anong bagay. Ito po ay pinanood ko nung mga ilang taon na nakakalipas dahil ako po ay na-curious. Kasi nga sa sobrang galing po ng mga gumagawa po ng cake, hindi mo rin talaga ma-determine minsan kung ano ba yung tunay na cake doon sa tunay na object. At ito pong cake ay meron pong dalawang bahagi. Kung di-divide natin, meron dalawang bahagi, hindi ba? Yan yung tinapay, saka yung dekorasyon o yung icing. At syempre, ang cake ay pagkain, kaya syempre ang mas mahalagang bahagi nito ay tinapay. Kasi yung icing, ano lang yan, dekorasyon lang yan, pandagdag lang yan para maging kaaya-aya sa ating mata. Ganon din po sa ating ebanghelyo. Dahil po ngayon ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Apostol Barnabas. Ang ebanghelyo po natin ay tungkol sa pagpapahayag ng mabuting balita, pagpapahayag ng pagdating ng kaharian ng langit dito sa lupa. Pero po sa pagpapahayag na yan, meron pong ibinili ng ating Panginoon. Sa pagpapahayag ng kaharian ng Diyos, pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, meron pa po siyang mga sinabi. Sabi, "Cure the sick, pagalingin ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, raise the dead, linisin ang mga may ketong, cleanse the lepers, drive out demons." Marami pa po siyang binilin. Pero ang totoo po niyan, sa dalawang bahaging pong ito, ang mas mahalaga talaga yung pagdating ng kaharian ng Diyos. Ano ba itong kaharian ng Diyos? Yan po yung pagbaba ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Paano ba nangyari yan? Nangyari po yan sa pamamagitan ng pagbaba ng ating Panginoon dito sa lupa at ang kanyang pagbibigay ng sarili sa atin bilang tinapay. Hindi po ba? Nang bumaba dito ang Diyos, ibinigay niya ang kanyang katawan bilang tinapay na tinatanggap ng bawat isa sa atin. Kaya ang kaharian ng Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Ang presensya ng Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Yan po ang mas mahalagang mensahe na sinasabi ng ating Panginoon. Yung pong pagpapagaling, icing lang yan, sakit, dekorasyon lamang yan, patunay lamang yan
ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Ang mas mahalaga po ay yung kaharian ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga po natin, pati po yung pagbuhay sa mga patay. Dekorasyon lamang yan. Icing lamang yan. Pero kung sasabihin natin, di ba nakakamangha yun? Yung pagbuhay sa mga patay. Dahil po, kaya po yan icing lamang o dekorasyon lamang. Ang tunay na mensahe po kasi ng ating Panginoon ay hindi yun po yung buhay sa lupa, kundi buhay sa langit. Yung buhay na walang hanggan. Hindi po priority yung buhay natin dito. Ang mas priority po ng ating Panginoon ay maiuwi tayo sa ating tunay na tahanan sa langit. Kasi ganyan din po tayo sa ating simbahan, mas lalo na po dito sa ating dambana. Hindi po ba? Napakarami po nating naririnig na kwento ng mga himala. Napakarami nating naririnig na kwento ng mga pagpapagaling, mga answered prayers. Pero alam niyo mga kapatid, lahat po ng yan ay icing lamang, dekorasyon lamang yung mga iyan. Dahil sa ating pananampalataya, ang mas mahalaga po talaga ay ang pagtanggap natin sa kaharian ng Diyos. Ang pagtanggap natin sa tinapay. Parang sa cake nga po. Ang mas mahalaga sa cake ay yung tinapay. Everything else is just icing or decoration. Pwede naman po tayong matuwa sa icing o sa decoration. Pero dapat po ang ating mata, ang ating buhay ay laging nakaturo sa mas mahalaga, sa pinakamahalagang mensahe ng ating Panginoon. Kaya nga papapansin niyo po, sa lahat po ng ating simbahan, ano lagi ang sentro? Ang laging sentro sa lahat ng ating mga simbahan, sa ating mga kapilya, ay ang altar at ang krus ng ating Panginoon. Ang altar ng ating Panginoon. Dahil na magkatawang tao ang ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang katawan bilang ating pagkain na tinatanggap natin sa banal na misa. Kaya mga kapatid, kung tayo man po ay napunta dito sa dambana ng ating mahal na ina, dahil na-encourage tayo, dahil malakas ang pagtugon sa mga pananampalataya dito, huwag po natin kakalimutan, yung mga bagay na yan ay dekorasyon lamang, icing lamang. Ito dapat ay magturo sa atin sa pinakamahalagang aspeto ng ating pananampalataya, ang banal na misa, ang banal na Eucharistia. Kaya nga sinasabi po sa katesismo ng ating simbahan, ang banal na Eucharistia ang pinagmumulan at rurok ng pananampalataya natin. The Holy Eucharist is the source and summit of the Christian life. Ito po dapat ang maging sentro ng ating buhay. Parang cake. Hindi po ba yung cake, hindi naman natin yan binibili para maging dekorasyon sa bahay. Hindi natin binibili ang cake para matingnan lamang natin. Ang cake po talaga binibili natin upang tayo ay may makain. Ganon din po sa ating pananampalataya. Dito po sa ating basilika, marami po tayong pwedeng gawin. Hindi po ba? Mas lalo na parang ang ating basilika naging sentro na ng car blessing. Dito pa talaga dinadala yung nagpapabless ng mga sasakyan. Malaki rin din po yung ating candle gallery dahil gusto nating manalangin. Gayon din ang imahe ng ating mahal na ina. Pero mga kapatid, lagi po sana nating isipin, ang lahat nito ay icing lamang, dekorasyon na tumuturo. Saan ba nakaturo ang lahat ng ito? Ang lahat ng ito ay nakaturo sa ating Panginoon. Kaya po sana sa ating pagpunta, napakaganda nga po ngayon tayo ay nagsisimba. Mas lalo na po kung pupunta tayo dito sa ating basilika, pinakamahalaga po talaga ay yung makapagsimba tayo. Hindi ba? Makapagsimba tayo. Dahil yan ang gustong-gusto ng ating Panginoon. Gustong-gusto niyang ibigay ang kanyang katawan sa bawat isa sa atin. Gusto niya tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. Gusto niya makipag-isa sa bawat isa sa atin. Kaya po sa pagpunta natin dito sa ating basilika, pinakamaganda po talaga, check po natin yung schedule. Pero kung halimbawa po, meron tayong ibang lakad, halimbawa nagpunta tayo ng Baguio o nag-beach tayo, dumaan tayo, bigla tayong dumaan, wala namang pong problema doon. Pero kung mag-schedule po tayo ng punta dito, mga kapatid, paalala lamang po, ang priority natin, ang pinaka-priority po natin ay ang sentro ng ating pananampalataya,
ang altar ng ating Panginoon, ang pagsisimba. At sana po yung pagsisimbang ito, hindi lamang po natin ginagawa paminsan-minsan. Dahil yan po ang pinakamensahe ng ating Panginoon. Ang pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ang pagdating ng kaharian ng langit dito sa lupa. Ang presensya ng Diyos dito sa lupa na tinatanggap natin sa pamamagitan ng banal na misa. Kaya po sa ating pananampalataya, napakarami pong features ng ating simbahan, napakarami nating tradisyon, napakarami nating debosyon. Pero ang pinakamahalaga po talaga sa lahat, mga kapatid, wag na wag po nating kakalimutan, ang pinakasentro dapat lagi ay ang ating Panginoon. Ang pagsisimba, regular na pagsisimba linggo-linggo. Dahil ang sentro po ng ating pananampalataya ay ang tinapay. Tinapay na ibinibigay ng ating Panginoon sa bawat isa atin. Ang kanyang presensya sa bawat isa sa atin.